mula nga po dito sa aming kinapupwestuhan sa ibabaw ng isang truck na na-impound din, kitang-kita ho namin yung iba't ibang mga uri ng pampublikong sasakyan na na-impound dito ngayong araw. Meron nung mga metro bus o city bus, meron dito sa gawing kanan ko mga provincial bus na po ito, no? At pagka tumingin naman po kayo dito sa may gawing kaliwa namin, taxi. Talagang halong-halo po dito yung mga nahuling mga sasakyan. Kaya po ito po impounding area punong-puno na naabutan pa nila itong mga dati nang naka-impound dito, iba mga na-aksidente at iba mga nahuli po sa pagparada ng illegal. At umabot na po sa 27 illegal na pampaserong sasakyan ang inuli sa may EDSA Balintawak, Quezon City naman po ito. Narito po report ni Dante Perelio. Bilang na raw ang araw ng mga kolorom na public utility vehicle, lalo't inulunsad na ang mas pinaigting na Oplan Goliath. Nagsanib puwersa sa kampanyang ito ang Metro Manila Development Authority at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para masawata ang mga iligal na pampasaherong sasakyan. Ang mga kolorom PUV daw kasi ang isa sa mga dahilan ng matinding trapiko sa EDSA ayon sa dalawang ahensya. Kaninang umaga, pinangunahan ni na MMDA Chairman Francis Tolentino at LTFRB Chairperson Winston Hines ang operasyon sa EDSA Balintawak, Quezon City. Ito ay para sa pagigting natin ng kampanya laban sa mga kolorum at ito nga ang unang pagkakataon na nakasama natin ang MMDA. Palalakasin pa natin ito kasama rin yung mga ibang mga law enforcement agencies natin. Ang mga PUV pinara para inspeksyonin. Tiningnan din kung sapat at tama ang mga dalang dokumento ng mga bus at kung umaayon ito sa nakatakdang hangganan ng kanilang biyahe. Wala ring ligtas maging ang mga plakang kahinahinala dahil on the spot na ma-check sa database kung rehistrado pa ang mga ito. Sa kabuuan, aabot sa 27 kolorom umanong sasakyan ang nahuli kaninang umaga. Kabilang dito ang 19 na provincial buses, 4 na taxi at 3 AUV. Ito na-impound yun, 3 months. Tapos bukod pa dun sa fines at penalties na ini-impose din ng LTFRB. Pag first offense po nila, may 6,000 na penalty. And pag second offense, may 6 na buwan na suspension. Pag may third offense po ito, ay cancellation na ng buong prangkisa. Ang mga pasahero naman ng mga nahuhuling PUV, inililipat sa bus ng MMDA at inihahatid sa Cubao para doon makasakay muli. Dapat po ay tanungin din nila, mapagmatsyag sila at tanungin nila sa mga istasyon o sa mga drivers o konduktor kung talaga sila ay otorisado na pumasok sa Manila. Dante Perelio, GMA News.